I'm going to use Mr. Dwayne against Zeus. Sigurado kung hindi ni Mr. Dwayne, sambit ni Trevor sa kanyang isip habang nakangisi. Can you tell me exactly why you and Zeus were not in good terms? Usisa ni Natalia. Siyempre naman alam na niya ang sagot. Mahahalata yun base sa kung paano matahiin ni Trevor si Zeus. Pero gusto niyang marinig mismo sa bibig ni Trevor kung paano nito ikukwento yon. Nagliwanag ang mukha ni Trevor sa naging tanong ni Natalia. Pakiramdam niya papanigan din siya nito. Ang kailangan lang gawin mapaniwala niya ito at si Dwayne. Parehas kami ng pinapasukang paaralan ni Zeus. He always bullies me whenever he sees me dahil sa mahusay siya sa pakikipaglaban. Hinihingan niya ako lagi ng pera and also meron ako magandang kasintahan at lagi niyang tinitingnan to na para bang gusto niyang agawin to sa akin. I'm afraid baka balang araw agawin nga sa akin ni Zeus ang babaeng pinakamamahal ko at wala ako magawa dahil hindi ko naman siya kayang labanan. Madramang kwento ni Trevor. Sinadya ni Trevor lakasan ang kanyang pagkakasabi upang parinig yun ng lahat at makuha niyang simpatya ng mga to. Gustong matawa ni Natalia dahil sa sinabi ni Trevor. Sinasabi mo bang hinahayaan mo lang na bulihin ka ni Zeus? Hindi ba't anak ka ng makapangyarihang pamilya? Bakit di mo siya isumbong ng pagbayaran niya ang ginagawa niya sa'yo? O bakit di ka na lang lumipat ng paaralan? Sunod-sunod na usisa pa nito. Sinong ayak mayaman ang magpapaburi na lang basta-basta sa isang mahirap kung mahirap lang din naman ang tingin ni Trevor kay Zeus? Base sa personalidad ni Trevor, hindi ito ang tipong nagpapabuli na lang ng basta, lalo na kay Zeus na minamaliit nito. Walang kabuluhan ang binibintang ni Trevor kay Zeus. Nag-anyong takot ang mga mata ni Trevor habang tumitingin to kay Zeus. Dahil tinatakot niya ako. Ayokong saktan niya ako na higit pa sa ginagawa niya sa akin halos araw-araw. Ayoko rin madamay ang kasintahan ko, kaya wala akong magawa kung di gawin na lang gusto niya. Yumuko to na animoy maiiyak sa takot. Napatakip sa bibig ang iba sa mga bisita dahil sa pagkabigla. Nagsimulang makaramdam ang mga to ng galit kay Zeus. How dare this poor bastard bully Mr. Zurich? Galit na wika ng isa. Kung ako nasa kinatatayo ni Mr. Zurich, mag-hire ako ng mahuhusay na fighter para ipabugbog ang lalaking yan. I know few people from underground society. Maaari ko siyang matulungan. Ani pa ng isa. This guy is lucky though. May awa pa siguro sa kanya si Mr. Zurich, kaya nakakalakad pa rin to ng maayos. Kung ako ang inapin ng lalaking yan, malamang lumpo na yan ngayon. Kanya-kanyang opinyon at masasakit na salita ang maririnig mula sa mga bisita laban kay Zeus. Nakuha nga ni Trevor ang simpatya at malasakit nila, bagay na ikinatuwa ni Trevor ng palihim. Is Mr. Lawrence really that kind of person? Tanong ni Javier. Di niya rin maiwasang paniwalaan ang sinasabi ni Trevor. I don't think so, Grandpa. Naniniwala kung di niya kayang gawin ang tulad ng sinasabi ni Trevor. Sambit naman agad ni Kina habang pinagmamastan si Zeus. Kahit man sa kakilala niya lang kay Zeus at sa pinakamasamang gabi pang yon ng kanyang buhay, naramdaman niyang isang mabuting tao si Zeus. Kahit di banggiting niligtas siya nito kina Douglas. Mukhang sigurado ka ata sa sinasabi mo. Kilala mo ba siya? O sisa ni Javier. Di tumagon si Kina sa halip binigyan lang nito ng matimis ng ngiti si Javier. Walang ka-ekspresyon ang mukhang tiningnan ni Zeus ang mapagpanggap na mukha ni Trevor. Di niya mapigilang makaramdam ng galit dito. Ang lakas naman ng loob nitong baliktarin ang sitwasyon. Ang tigas talaga ng mukha nitong umabot na sa punto na ang sarap na nitong basagin. Talagang sinasagad nitong kanyang pasensya. Di na napigilan pa ni Natalia na matawa. Pumalakpak ito. Good acting. Good acting, Mr. Zurich. Sambit nito habang patuloy na pumapalakpak. Nagugulumihan ang napatingin sa kanya si Trevor. I am not acting. Totoong lahat ng sinabi ko, Miss McCollin. Patuloy na pagsasinungaling ni Trevor. Talaga ba? So you called Mr. Dwayne para paglabanin silang dalawa ni Zeus. You want to use Mr. Dwayne against Zeus, right? At hindi lang yon. You asked Mr. Velasquez to change the main event. Gusto mo bang gawing fighting arena ang mansyon ni Lord Javier? Do you intend to make this celebration a mess too? Wow! Bravo! Sarkasikong sambit ni Natalia na didugtungan ng palakpak ang pagtawa. Di agad nakapagsalita si Trevor. Paano nalaman ni Natalia ang kanilang plano? Bumaba rin ng entablado si Theodore upang saklolohan si Trevor at pabulaanan ang sinabi ni Natalia. Miss McCollin, totoong lahat ng sinabi ni Mr. Zurich. Hindi rin namin plinanong gamitin si Mr. Dwayne laban kay Zeus, sambit ni Theodore. Tulad ni Trevor, makikita rin ang pagpapanggap sa mukha nito. Tss, mga sinungaling. Bulong ni Natalia pero sapat na yon upang maulinigan yon ni na Trevor.
Nagkatinginan na lamang si Trevor at Theodore. Di nila alam anong ire-react nila sa puntong yon. Mukhang nabisto ang kanilang plano. Ang masama pa rito si Natalia ang nakabisa sa kanila. Mr. Dwayne, believe me, we only intended you to perform and show your martial arts skills to everyone, hindi para gamitin ka ni Mr. Zurich at apihin si Zeus. Pangumbinsin ni Theodore kay Dwayne. Hindi mo kailangan magpaliwanag, nauunawaan kong lahat. Malamig na sambit ni Dwayne. Nabuhayan ng dugo si Trevor. Alam niyang sa kanya papanig si Dwayne. Mabuking man ang kanilang plano, siya at siya pa rin ang susundin nito. Thank you, Mr. Dwayne, sa pagtitiwala mo sa akin. Although I really wanted to teach Zeus a lesson for always bullying me, hindi ko gagawin ang bagay na yon dito mismo sa pamamahay ni Lord Javier. Maybe someday you can lend me a hand in punishing him. I will give you a handsome reward for that. Nakangiting wika ni Trevor. Ang tinutukoy mo bang kasintahan ay si Miss Sanchez? Pag-iiba ni Dwayne ng usapan, inignora lang ang sinabi ni Trevor. Bukod sa kanyang boses, malamig din itong pinagmasdan si Trevor. Miss Nauutal na pag-uulit pang tanong sana ni Trevor pero naputol ng buuin ni Dwayne ng pangalan. Atasha Sanchez. Makikita ang gulat na reaksyon sa mukha ni Trevor. Paano nalaman ni Dwayne ang tungkol sa kanyang kasintahan? At bakit naman tinatanong to ni Dwayne ngayon sa kanya? Maging si Zeus na pataas ang kilay dahil sa naging tanong ni Dwayne. Wala naman siyang binanggit dito patungkol kay Atasha. Marahil nalaman to ni Dwayne wala sa intel ng gang. Siya nga ang nobya ko, pero paano mo? Muling naputol ang pagsasalita ni Trevor nang magsalita si Dwayne. Ayon sa nalaman ko, ikaw ang nang-agaw ng nobya, Mr. Zurich, at alam kong peresahan mong ginawa yun gamit ang napakarumi mong pamamaraan. Ang buong bulwagan saglit na nabalot ng katahimikan dahil sa sinabi ni Dwayne. Nawala ang galit nila kay Zeus at napalitan yon ng kuryosidad sa anumang ibig sabihin ni Dwayne. Bahagyang lumapit si Dwayne kay Trevor na nagbigay dito na matinding kaba. Mr. Dwayne, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong inaagaw na nobya. Gustong umatras ni Trevor pero parang dumikit na ang sapatos niya sa sementong kinatatayuan niya dahil sa sobrang pagkabigla. Bakit bigla'y nagbagong pakikitungo ni Dwayne sa kanya? Alam niyang lagi itong seryoso pero ngayon tila napakalamig nito na parabang pati siya'y gusto nitong gulpihin. Ano nangyayari? Halos manlambot ang tuhod ni Trevor sa sobrang pagka-intimida sa tingin na ibinibigay ni Dwayne. Hindi itong Dwayne na nakilala niya. Para itong may tinatagong galit na gustong ilabas ngayon pero sa kanya mismo yun gagawin. Kinuwelyuhan ni Dwayne si Trevor. Ramdam ni Trevor ang pwersang taglay ng kamay nito. Luluhod ka ngayon din sa harap ni Mr. Lawrence o pagsisisihan mong pinapunta mo ako ngayon dito para ipagulpi siya? Sa sobrang takot, halos maihina si Trevor sa kanyang pantalon. Si Dwayne Lacson tong may hawak sa kwelyo ng kanyang damit, isang 7th Dan black belter, kung hindi sino lang na basagulero. Mr. Dwayne, please calm down. Hindi namin... Natahimik na lang si Theodore nang balingan to ni Dwayne ng masamang tingin. Magbibilang ako ng 5. Kapag hindi ka lumuhod at humingi ng kapatawaran kay Mr. Lawrence sa lahat ng ginawa mo sa kanya, ako mismo ang magiging kamay at paa niya para ilabas ang sama ng loob niya sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Maotoridad na wika ni Dwayne kay Trevor. Hindi mapigilan ni na Theodore na kilabutan, lalo na si Trevor. Bakit to ginagawa ni Dwayne? Bakit mas importante si Zeus kesa sa kanya? Hindi ba't dapat mas pinaglilingkuran siya nito dahil sa ang pamilya Zurich ang tumulong dito para maitayo ang kanyang dojo? I'll do it. I'll do it. Nanginginig ang boses na bulalas si Trevor. Sa kabila ng kagustuhan niyang sumbatan si Dwayne dahil sa kapangahasan nito, mas nangibabaw ang kanyang takot dito. Mayaman man siya, hindi nito maililigtas ang kanyang mukha. O sa oras na ito, kaya't mas mainam nang gawin niya na lamang pinapagawa nito, kahit labag yon sa kanyang kalooban. Tiningnan niya si Theodore at pinahiwatig niya rito na oras na upang isagawa ang pangalawa nilang plano. Agad namang naunawaan ni Theodore ang ibig sabihin ng tingin ni Trevor at pasimpeng umalis. Balak nilang ipadukot si Zeus sakali mang matalo nito si Dwayne, pero hindi nila inaasahan na kakampihan pala ni Dwayne si Zeus. Gayunpaman, sigurado pa rin si Trevor na magtatagumpay sila sa planong to kahit na kinampihan pa ito ni Dwayne. Mga armadong kalalakihan na magiging kalaban nila. Di naman siguro sila sasaluhin ng kanilang kamao ang mga bala ng baril ng kanilang mga laban. Maghintay lang kayo dahil pupunta pa sila. I will make sure na parehas kayo magdurusa pagkatapos ng gabing ito.
Sambit ni Trevor sa kanyang isip. Tiningnan niya muna si Zeus na masama bago tuluyang lumuhod sa harapan nito. Hindi inaasahan ng lahat ang pagluhod ni Trevor sa harapan ni Zeus. Talagang sinunod nito ang utos ni Dwayne. Kanina lang napakagalang pa ni Dwayne sa kanya. Di nila inaasahan na magbabagong ihip ng hangin nang dumating si Zeus. Sino tong binatang to? Bakit nirerespeto siya ni Dwayne kaysa kay Trevor? I'm sorry, Zeus. Tanging sambit ni Trevor. Sa kaloob-looban niya, mas gugustuhin niya pang dilaan ng inodoro kaysa bagitin ang katagang iyon. Ganon niya pinandidirian si Zeus. Napalanok si Trevor pagkatapos sabihin iyon. Di niya lubos maisip na dinaranas niya ngayon ang sobrang kahihiyan. Pakiulit, di namin marinig. Utos ni Dwayne. Napatingin si Trevor kay Dwayne pagkatapos napakayom ang kamao. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng galit at pagkainis. I said I'm sorry, Zeus. Pag-uulit ni Trevor na bahagya ng nilakasan ng pagkakasabi. Di bukal sa loob ang paghingi mo ng kapatawaran, sambit ni Dwayne. Di ka makakatayo dyan hanggat di mo sinasabi ng naaayon sa kalooban mo ang paghingi ng kapatawaran kay Mr. Lawrence. Nagangalit ang bagang, pinagbasta ni Trevor si Dwayne. Anong karapatan ng lalaking tong usutos siya at ipagawa ang anumang nanaisin nito? Marami nang naitulong sa dojo nito ang kanilang pamilya. Hindi ba ito marunong tumanaw ng utang na loob? Sa puntong yon, bumaba na entablado si Javier sa tulong ni Kina at lumapit sa kanila. Mr. Dwayne, di mo naman dapat siguro ginagawa to dahil alam mo naman kung gaano ka makapangyarihan ng pamilya Zurich. Hindi ka ba nababahala na baka parusahan ka ng kanilang pamilya? Dahil dito naganap ang mismong pamamahay niya ang pagkapahiya kay Trevor. Kung wala siyang gagawin upang hinto nila ito, baka pati pamilya niya ay madamay sa galit ng pamilya Zurich. Hindi tumugon si Dwayne. Wala siyang pakialam ano bang balak gawin ng pamilya Zurich laban sa kanya. Mga langgam lamang sila kumpara sa pamilya Lawrence. Bukod pa rito ay miyembro siya ng White Dragonites na siyang kinatatakutang gang ngayon sa underground society ng mayayamang pamilya. Siguradong maiihilang sa takot ang pamilya Zurich kapag nalaman nilang ginalit ni Trevor ang isa sa miyembro ng WDK. Huwag kayo bag-alala, Lord Javier, kakampi niyo ako. Tama lang maturuan ng leksyon itong suwail na anak ng pamilya Zurich. Nakangiting sambit ni Natalia. Namimilog ang mga matang napatingin dito si Trevor. Miss McCollin. Di maunawaan ng boss ni Trevor kung bakit parang kilalang kilala siya nito samantalang ngayon araw pa lamang sila una nagkita. Hindi niya rin lubusang akalain na pati ito papanigan si Zeus. Tama nga sinabi ni Miss Collin, Dad. Malaki na ang atraso ni Zurich kay Mr. Lawrence, kaya't dapat lang na mapagbigyan na ito ng leksyon. Si Joey yon. Lumapit na rin to para matunghayan niya ng malapitan kung paano nila paparusahan si Trevor. Anong ibig mong sabihin? Alam mo rin bang tungkol kay Mr. Lawrence? Takang tanong ni Javier. Marahang tumango lamang si Joey. Hindi lang siyang nakakaalam sa dinanas ni Zeus na pang-aapi sa poverty training nito kundi maging ng iba pa sa nasa upper class families. Ang di lang nila alam, isa sa mga anak ng pamilya Zurich ang may kagagawan nito. Isa itong malaking dagok sa pamilya Zurich kapag nalaman ng lahat na nasa upper class ang tungkol dito. Nabalingan tayo ni Trevor kay Joey pero hindi siya kumibo, sa halip napapaisip na lang. Bakit? Bakit lahat na lang ipumapanik kay Zeus? Si Joey, si Noah, si Dwayne, pati na rin si Natalia. Lahat sila mga kilalang personalidad. Ano ba ang meron kay Zeus para respetuhin nila to ng ganito? Dahil ba mahusay si Zeus sa pakikipaglaban? It doesn't make any sense at all. Sambit ni Trevor sa kanyang isip pagkatapos napatingin kay Zeus na seryosong nakatingin lang sa kanya. Nagsimulang tumawa si Trevor mula sa mahina hanggang sa palakas ito ng palakas na ikinataka nilang lahat. What is wrong with this guy? Has he lost his mind? Tanong ni Natalia sa kanyang isip. Muli, kinuwelyuhan ni Dwayne si Trevor sa hindi maiwasang mainis sa inaasta nito. May nakakatawa ba sa sitwasyon niya ngayon? Hindi na nasindak pa si Trevor sa ginawang iyon ni Dwayne. Di niya rin maipapaliwanag sa kanyang sarili kung bakit siya natatawa sa sitwasyong to. Pakiramdam niya hindi niya nakilala si Zeus simula nung hiwalayin to ni Atasha dahil sa kanyang kagagawan. Hindi nga hihingi ng kapatawaran kay Lawrence ngayon din o mapipilitan akong mas higitan pa ang pasang na mo sa pambubugbog sa'yo ng kapatid mo. Pagbabanta ni Dwayne. Saka lang nahinto sa pagtawa si Trevor.
Kahit mismong pambubugbog na ginawa sa kanya ni Reynold ay alam din ito. Sino nagsabi sa kanya? Si Zeus ba? Ganon ba sila kalapit sa isa't isa upang malaman itong pangyayari sa kanyang buhay na hindi naman dapat ito alam? I am just curious. Si Zeus ba ang nagsabi patungkol sa bagay na yan? Napaismid si Trevor. Di ko alam, gayon pala kayo ka-close ni Zeus. Siya rin siguro nagsabi sa yung hiwalayan siya ni Atasha ng dahil sa akin. Don't get me wrong. Hindi ko siya inagaw sa kanya kung yun ang kinuwento niya sa'yo. Si Atasha tong nagdesisyon na hiwalayan siya dahil pinuwersa mo siya, tama ba? Putol ni Dwayne kay Trevor. Pinuwersa mo siya sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga magulang ni Miss Sanchez na tatanggalan mo sila ng negosyo kung hindi nila pipilitin ang kanilang anak mapunta sa'yo? Kung sakali mang magtagumpay sila sa halip, bibigyan mo sila ng karagdagan pang negosyo. Di agad nakakibo si Trevor. Paano nalaman ni Dwayne ang tungkol sa bagay na to? Siya at ang mga magulang lang ni Atasha ang tayong nakakaalam ng kanilang kasunduan. Paano nakarating to kay Dwayne? Hindi, si Mr. Lawrence ang nagsabi sa akin ng lahat ng nalaman ko patungkol sa iyo kung yun ang inaakala mo. Wika ni Dwayne pagkatapos napatingin to kay Zeus. Ni isang salita patungkol sa mapapait na karanasan ni Zeus sa kanyang poverty training, wala tong nababanggit sa kanila. Tanging masasayang bagay lang ang napagkwentuhan nila ni Leon. Ang di alam ni Zeus, pinaimbestigahan ng gang ang pamilya Zurich at utos yon ni Duncan. Nalaman nilang lahat ng baho ng pamilya ni Trevor, pati na rin mga baho nito. Kabilang na rin ang kalokohang pinagagawa nito sa universidad. Di nila inaasahang isa rin to ay ang pambubuli ni Trevor kay Zeus at ang pangaagaw dito ng kasintahan niya, bagay na kinagagalit ng buong gang. Kasama lang sa plano nila ang pagtatayo ni Dwayne ng dojo upang mas malapit ang gang sa pamilya Zurich, kaya't walang pakialam si Dwayne kung ano man balak gawin ni na Trevor sa dojo pagkatapos ng gabing ito. Kahit mismo mga estudyante ni Dwayne ay mga miyembro lang din ng WDK na tumutulong sa pag-iimbestiga. Palabas lang ng lahat maging na ang pakikitungo ni Dwayne sa pamilya Zurich. Napatingin din si Zeus kay Dwayne. Sa kanya lang napagtanto na iniimbestigahan pala ng gang ang pamilya Zurich. Mukha atang marami-rami siyang itatanong kay Dwayne, lalo na sa totoong dahilan ng paghihiwalay nila ni Atasha. Who are you exactly? How did you know all about that? Usisa ni Trevor na may malaking pagtataka sa kanyang mukha.